Antayin muna natin makaupo ang lahat nang sa ganun sabay-sabay tayo makapakinig. Malakas ba boses ko? Okay lang. Amen. Buti na okay lang. Kasi malakas yung okay. Tayo po ay magsisimula. Ang ating series ay tuloy-tuloy, no? Sa about curse and blessing. Ayan. At ito ay binigyan ko ng titulong Make a Wise Decision. Ayan. Make a Wise Decision. Okay, dako po tayo sa Proverbs 26:2. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Yes, Father God in heaven, marami pong muling salamat. Sa umagang ito na kami yung tinipon. Ang iyong mga anak na hindi nyo kailanman pinabayaan, O God, na hindi makadalaw sa iyong lugar upang makarinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, oportunidad na pinagkakaloob mo sa amin sa bawat araw. Salamat sa iyong mga salita at nawa ikaw lamang ang maitaas sa umagang ito. At gabayan mo ang bawat isa, ibukas mo ang aming mga puso, Panginoon, at ang aming mga isipan na maunawaan namin ang bawat mensahe sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God. Gabayan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. At ayan nga po, basahin ko po muli. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang Panginoon ay tinubos tayo sa ating mga kasalanan. At kasama na rin dito ang sumpa. Inalis na sa atin ang sumpa. However, through disobedience, tayo ay nagkaroon ulit ng sumpa ang bawat tao kasi sa hindi pagsunod sa Diyos. At tayo mismo, minsan, mga tao mismo ang nag-o-open gumagawa din ng curse na para magkaroon ng curse yung pamilya na hindi nila nalalaman na yung ginagawa nila ay simula na ito ng pagdating ng curse. At minsan, sa buhay Kristiyano, hindi natin nalalaman na nai-invite na natin ang curse. Ito ay dahil sa ating mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At dito naman po, sa Sakaraya 5:3-4, sinasabi po dito, sinasabi niya sa akin, diyan nakasulat ang mga sumpa sa daigdig. Sa kabila ay sinasabing aalisin sa lupain ang lahat ng magnanakaw. Sa kabila naman ay sinasabing aalisin din ang lahat ng sinungaling. 4. Ipapadala ko ito sa sambahayan ng mga magnanakaw at sa sambahayan ng mga sinungaling. Mananatili ito sa sambahayang iyon upang ubusin sila ng lubusan. Sinasabi po dito sa Sakaraya na kapag tayo ay gumawa ng hindi kalooban ng Panginoon, unang-una pagsisinungaling. Kahit minsan Christian na tayo, nasa Panginoon na tayo, minsan nakakagawa pa rin tayo ng mga pagsisinungaling. Kumbaga, sinasabi natin, kiniklaim natin na nasa Panginoon tayo, pero hindi nakikita sa ating mga buhay. Iyon ay nakikita ng Diyos na nagsisinungaling tayo. So ngayon, ang curse, hindi natin nalalaman, ay ini-invite na natin o pinahihintulot natin pumasok sa ating buhay. Minsan ang mga tao, mga tao po talaga, minsan, hindi nalalaman na sila na yung papapasok ng curse sa kanilang mga buhay. Tulad lamang po na, halimbawa, mga sakit. Ang mga sakit, nagsisimula yan sa hindi natin nalalaman na yung mga kinakain natin bawal. Kasi meron din naman po sa Biblia na mga pagkain hindi dapat kainin. So minsan, sa katigasan ng ulo ng tao, kahit bawal yun, kinakain pa rin nila, kaya nagdudulot ito ng sakit. Ang sakit po ay isang sumpa din po iyon. At ganoon din po sa pamilya. At ang isang tahanan na may curse ay minsan pinapadaan ito sa sakit o sa kahirapan. Kasi ang Diyos talaga, nais ng Panginoon, nais ng pamilya, o ang mga tao ay magkaroon lang ng buhay na masagana at kasiyasya. Ayun na yung hindi kasama yung sakit doon. Ang blessing ng Panginoon ay pagyamanin ang tao, yun yung masagana at kasiyasya, hindi marangya. Pagyamanin ang tao, at walang kalungkutan,
At lahat ng favor, wisdom, protection, abundance, ability, grace, joy, freedom, yun ang nais ng Panginoon na ibigay sa tao. Ngunit ang tao ay nagkasala dahil sa disobedience sa Diyos. Hindi dahil nga ang iba, siguro di na alam, hindi sila nagbabaksa. Pero tayo mga Kristiyano, alam na natin kung ano ang ayaw ng Panginoon. So dapat, tayo sa ating buhay, napiprevent natin na huwag makapasok ang curse. Paano natin mapiprevent na huwag makapasok ang curse? Magbasa tayo ng banal na salita. Nandun naman lahat dahil ito ang manual ng ating buhay. At doon makakanta natin, dahil ang sakit nga, sa pagkakaalam ko, ang sakit ay may natural na sakit, merong hindi sakit na kalooban ng Diyos. Yung natural na sakit, yun yung mga lagnat, yung mga sakit na parang natural lang dito sa mundo. Pero yung mga cancer, yung mga hindi natural, yun yung course yun. Eh yun ay nagagaling sa mga lifestyle na kung anong lifestyle ng isang tao. At dito po sa panghuli, sa Deuteronomy 28:15, kung susundin lamang ninyo si Yahweh sa inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Amen. Ay, kung susundin lang natin ang Panginoon at susunod tayo sa kanyang mga salita. At bilang Kristiyano, alam naman lahat tayo nagsusumikap na makasunod sa salita ng Diyos. Hindi natin dadanasin ang sumpa. Ito ay ipiprevent pa lang natin sa ating pamilya pa lang. Ipiprevent na natin na hindi siya makapasok. Dahil alam na nga natin kung anong nais ng kalooban. Katulad nung sa pamilya ko, hindi ko sa tinataas ang aking pamilya, I think na putol na namin ang car sa aming pamilya. Kasi sa pamilya namin, sa side ko especially, lahat manginginom yan. Nanininom, naninigarilyo, nagmamadyong, nagtotong, lahat nagsusugal yan. So, siyempre, nakikita ng mga bata hanggang sa kabu-apuhan na gano'n yung lifestyle ng pamilya. So, maa-adapt talaga yun. Kasi nga, kung sino yung lagi mong kasama, magiging gano'n ka din. Ngayon, sa amin, sa pamilya ko, praise God, dahil nakakilala kami sa Panginoon, naputol na yung sumpa na yun. At hindi nga po sa aming magkakapatid, ako lang talaga yung hindi nagsusugal. Lahat ng kapatid ko alam nagsugal yung dalawa, tsaka nagiinom. Ako dati nagiinom, pero ngayon, nung nakakilala na ako sa Diyos, yun nawala yung pagka-crave ko sa beer, yung mga ganon. Minsan, sumasamlan. Pero hindi talagang naglalasing kasi talagang pag nag-inom tayo, talagang magdudulot yung sakit ng katawan. At yun, at pangit na halimbawa yung sa ating mga kabataan, lalo na sa ating mga pamilya, sa mga apo. At yun nga, mga kapatid, sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng, tayong gagawin na tayo pinakadakila sa lahat. Once na sumunod tayo sa Kanya, sa lahat ng Kanyang pinag-utos, malalaman natin yan kung tayo ay nagbabasa. Ngayon pa lang, sa ating pamilya, prevent na natin na hindi makapasok ang cars. Huwag na natin i-invite. Kasi dahil din minsan sa atin, sa kagagawa natin, pinahihintulutan natin magpasok ang cars sa pamilya natin. So, ngayon pa lang, prevent na natin since alam na natin kung ano ang dapat gawin. Yun lamang po ang aking maikling devotion sa umaga nito. To God be all the glory.